Naimbag nga aldaw, kada kayo aming kakabsat, magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. This episode is purely dedicated to Vice President Sara Duterte at kung paanong basagin ng ating mga young ones o yung mga kabataan at ang mga not so young ang mga statement ni Sara Duterte. At marami-rami rin ako na-compile na mga sinabi ni Sara Duterte. Hindi po ito di umano o hindi galing talaga kay VP Sara. Unahin po natin itong statement ni Attorney Claire Castro. Dahil nagkaroon po ng bulong-bulungan o ng bali-balita na gusto daw makipag-ayos di umano ni President Bongbong Marcos kay Sara Duterte. Totoo kaya yun o hindi? Although kung kay Leni Robredo nga nagkaayos sila Kay Sara pa kaya? Pero noon pa sinabi na ni Sara Duterte na hindi siya makikipagbati kay Bongbong Marcos. Parang larong bata lang, no? Sabi ni Attorney Claire Castro, sa sagot na ito ng Vice Presidente na ayaw daw niyang makipag-ayos kay Pangulong Marcos Jr. ay kitang-kita ang tunay niyang kulay. Kakaiba siya talagang public servant. Hindi na nga nakakatulong, naninira pa. At yan po ay dinugtungan ni Harold Gorio. Sabi ni Harold, hindi naman alam ni Sara Duterte ang salitang public servant. Ang meaning ng public servant sa kanya, mamulot ng basura sa bundok, manira ng gobyerno, mag-travel sa iba't ibang bansa, magnakaw ng pera ng taong bayan dahil ang pagiging public servant ay ginawa nila sa pangsarili lang nila, hindi para sa taong bayan. Sa tingin niyo, may punto ba si Harold Gorio dito? Para sa akin, meron. Sunod po tayo sa banta ni Dr. Loren Badoy. Hindi po ba natapos yung hearing ng impeachment case ni Sara Duterte kung saan 54 na kongresista ang bumoto ng may sufficiency in substance yung impeachment case ni Sara Duterte na nakakagulat nga dahil may ilan mga DDS doon tulad ni Rufus Rodriguez na talagang pinagtanggol si Sara Duterte pero ang bagsak naman pala ay mag-yes siya para gawing sufficient in substance yung impeachment case. Pero lagot kayong mga kongresistang bumoto ng yes dahil ang babala ni Loren Badoy, warning, ang bumoto sa impeachment ni VP Inday, sisiguraduhin ng buong Pilipinas matatalo sa 2028 na binasag ni Ken Naves. Sabi niya, gusto nyo may managot na mga politiko sa korupsyon sa Pilipinas. Tapos pag si Sara Duterte ang may impeachment about corruption, magbabanta kayo? Pag mga amo nyo exempted sa kakasuhan, feeling mananalo si Sara, dalawang color lang ang malakas sa Pilipinas. Ang mga loyalist at dilawan, or tawagin pinklawan, walang bilang ang mga didilis, feeling mananalo. Totoo naman yan, ha? Kung kayo nakapanood ng mga rally ng Uniteam noong 2022, lahat, as in, lahat ng kanilang mga rally, makikita nyo ang kulay berde, talagang pasulput-sulput lang. Dahil natatabunan yung kulay berde ng dagat na pula. Tapos sasabihin nila, malakas daw si Sara Duterte at mananalo sa 2028. Tingnan natin. Isa pa tong si Daryl Yap na tagapagtanggol ni Sara Duterte. Sabi niya, ang pagboto kay Sara Duterte ay paghihimagsik sa katarantaduhan ng pamahalaan. Pero ilan ba ang bumoto doon sa hearing? Hindi ba 54? Isa lang ang kumampi kay Sara Duterte. Yung pong mga bumoto yun, mga representatives of the people. So asahan nyo na, pag umabot sa plenaryo, yung botohan na yan, naka 54 na nga ilan na lang ang kulang para ma-impeach si Sara Duterte. So, ano tong sinasabi ni Daryl Yap na ang pagboto kay Sara ay paghihimagsik sa katarantaduhan ng pamahalaan? Nasabi tuloy ni Clara May Dancillo, mali ka. Ang boboto kay Sara Duterte sa 2028 ay isang katarantaduhan na gagawin mo sa buhay mo. Totoo po yan. Ang mga boboto kay Sara Duterte, yan po ay katarantaduhan. Dahil alam na po natin lahat, manood kayo ng mga interviews at mga speeches ni Sara Duterte. Yan ba ang gusto ninyong maging presidente?
magiging kahiya-hiya lang po tayo sa mata ng mundo. At basahin ko naman po yung pagtatanggol ng kanyang kapatid na si Kitty Duterte. Sabi ni Kitty Duterte sa pagtakbo ni Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028, alam naming kaya niya. Siya pa ba? Alam niyo yung ugali ni VP Sara, mas matapang pa yan sa tatay namin, saka fighter talaga. Fighter ba yung matatawag na hindi man lang umatin sa kahit na isang debate sa pagka-Vice President noong 2022? Fighter ba yan na imbis na harapin yung impeachment trial niya, tinakbuhan at kung ano-anong ginawa nila para hindi matuloy yung unang impeachment trial niya? Kayang-kaya pala. Na sinagot naman ni Vince Luerte. Sabi ni Vince, oo, alam na alam namin ugali ni Sara Duterte. Vice President siya ng Pilipinas ngayon. Korap siya at walang silbing opisyal ng gobyerno. Oo, matapang siya. Balak nga niyang ipapatay ang presidente eh. Fighter talaga si Sara, di ba? Nanuntok ng sheriff yan sa Davao. Napakaganda ng background ni Sara Duterte. Pwede na siya tumigil at magpahinga. Bawal siya sa politics dahil isa din siya sa problema ng bansa at ng mga Pilipino dahil isa siyang corrupt official. Okay, basahin naman natin yung mga statements mismo na galing kay Sara Duterte. Una rito, nung hiningan ng reaksyon si Sara Duterte tungkol sa kanyang impeachment case, ang sabi niya, marami akong ginagawang trabaho. Hindi yan ang prioridad ngayon ng Office of the Vice President na binasag naman ni Lexus Barren. Sabi ni Lexus, oo, madami kang ginagawang trabaho. Kaso, ibang trabaho. Manira ng gobyerno. Kasi kung trabaho bilang Vice President yung sinasabi mo, Sara Duterte, pagiging public servant mo, wala kaming nakikita na may ginawa ka na mapapakinabangan ng taong bayan. Naalala ko, kung napapanood nyo yung mga kalye interviews, ilan na po yung napanood ko na nag-interview siya ng mga DDS. At ang mga tanong niya, kung ano ang magiging hato nila sa impeachment trial ni Sara Duterte, yung iba sumagot ng not guilty. Tapos sa tanong na iboboto nyo ba si Sara Duterte sa 2028, yes, ang bilis na sagot ng babae. Pero nung tinanong sila kung ano ang natatandaan nilang magandang ginawa ni Sara Duterte, loading na sila. Wala na silang maisagot. Ni isang ginawa ni Sara Duterte na mapapakinabangan ng Pilipino, wala silang naitugon. Ni isang dahilan kung bakit gusto nila si Sara Duterte. Doon naman sa pagdemanda ni Sara Duterte kay Ramil Madriaga, na kung magbabasa kayo ng comments sa social media, napaghahalata daw na natatakot na si Sara Duterte dahil pag lumitaw si Ramil Madriaga sa mga hearings sa impeachment trial, nako, siguradong lagot si Sara Duterte. Sabi ni Sara Duterte, ngayong araw ay naghain ako ng kasong perjury laban kay Ramil Madriaga upang tuluyang mapanagot siya sa kanyang mga kasinungalingan. Hindi maaaring hayaan gamitin ang mga imbentong kwento upang linlangin ang publiko, na sinagot ni Romel Miranda. Si PBBM, sinasabihan ng 18 ex-Marines na tumanggap ng pera pero hindi niya kinasuhan kasi alam ni PBBM na wala silang matibay na ebidensya. Ikaw, Sara Duterte, kinasuhan mo si Madriaga dahil sa mga pinagsasasabi niya at muntik pa siya mamatay sa kulungan, mukhang ipapapatay mo pa para hindi na umabot sa impeachment case mo. Mukhang guilty ka sa sinasabi ni Madriaga. Mas totoo pa pinagsasabi ni Madriaga kesa sa mga 18 marites. Kasi si Madriaga matagal mo ng tauhan. Yan, alam niya ang mga kalokohan mo. Buti na lang, hindi namatay si Madriaga. Muntik pang mapatay ng Sara Army mo. Nako, nako. Although, nagsalita na po ang abogado ni Sara Duterte na wala po siyang kinalaman sa tangkang pagpatay kay Ramil Madriaga. Sometime in December naman last year, meron pong binitawang salita si Sara Duterte kung saan siya ay feeling blessed. Sabi niya,
I am truly blessed as a politician kasi kahit anong paninira ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin ang taong bayan na sinagot ni Daryl Ginto. Damay nyo na naman ang taong bayan. Hindi lahat ng taong bayan ay gusto kayo. Sinusuka na kayo ng taong bayan. Ang mga natutuwa lang sa inyo, yung mga didilis na dilis ang utak. Oo nga naman, alam nyo ngayon, hindi na po taong bayan ang buong sambayanan. It's either majority ay pro-government, pro-Philippines, and the rest, mga didilis na pro-Duterte at pro-China. So, nasan yung feeling blessed si Sara Duterte niyan? Doon naman sa interview ni Sara Duterte sa SMNI, nung tinanong siya kung malilinis ba niya ang Pilipinas sa loob ng 6 na taon, ito ang sinagot ni Sara Duterte. Kulang ang 6 years sa akin. Para maayos ang bansa, dapat 25 years. Walang tulugan. At ito naman ang sagot sa kanya ni William Palero. Kulang ang 6 years kung wala kang magandang gagawin sa Pilipinas. Kahit 6 years lang, kung may maganda kang gagawin sa taong bayan at sa Pilipinas, okay lang yun sa mga Pilipino. Basta may nakikitang project na makakatulong sa taong bayan. Kung ikaw siguro, Sara Duterte, kulang talaga ang 6 years. Pagiging vice president mo nga lang, wala kaming makitang project mo. Paano pa kaya kung presidente ka? Nako, magsingit naman tayo ng isang young ones. Ito po ay si Calyodi de Guzman. Sabi ni Calyodi, bibilib ka rin kay Sara Duterte, no? Magnanakaw na, bobo pa, na sinigunduhan ni Loida Vino. Sabi ni Loida, totoo yan. Isipin mo, nagpa-press conference, tapos ayaw sagutin ang mga tanong, tapos nagtanim ng punla sa bundok, imbis sa mga nakakalbong kagubatan, na dulot ng illegal mining, tapos marami daw piatos sa Davao. Pero hanggang ngayon, wala silang mapakitang ID at tao na magpapatunay na may Mary Grace Piatos. Nako, sa impeachment trial, lilitaw po yan si Mary Grace Piatos. Doon naman sa mga nagsasabi na posibleng mag-resign si Sara Duterte bago mag-umpisa yung kanyang impeachment trial, then mukhang tagilid siya at mako-convict siya. At kapag na-convict siya, wala na siyang tsansang tumakbo bilang presidente sa 2028. Pero ang sagot ni Sara Duterte, hindi ako mag-resign. Hindi ako aalis kung saan ako nilagay ng mga tao. Kasi tiwala nila yun na binigay sa akin. Na sinagot naman ni Dexter Contando, binigyan ka ng tiwala ng bumoto sa iyo, pero hindi mo naman sinuklian ng maganda. 4 years ka ng vice president. Ano ba magandang ginawa mo? Puro pagnanakaw at pag-travel sa iba't ibang bansa. Ayaw mo mag-resign, pero dati pinaparesign mo si BBM na ang mga tao din ang naglagay at nagtiwala sa kanya. Galawan mo, Sara, pang sariling interest lang. Wala ka namang kinikilalang taong bayan. Aray, sakit noon. Di ba? Na back to you na naman si Sara Duterte doon. Na siya ay ibinoto ng taong bayan, binigyan ng tiwala. Eh, hindi ba ganyan din naman kay President Bongbong Marcos? Binoto ng taong bayan at andon ang tiwala. At ang panghuling statement natin na galing kay Sara Duterte, sabi niya, gusto kong ayusin ang mga pagkakamali na ginawa sa bayan natin. Uy, pahiro talaga si Sara Duterte. Pero tulad nga ng sinabi ko kanina, yung mga interview sa mga DDS, iboboto nila si Sara Duterte. Hindi daw guilty si Sara Duterte. Pero nung kinanong sila kung ano ba ang magandang nagawa ni Sara Duterte, wala po silang ma-enumerate kahit na isa. So, gusto niyang ayusin ang mga pagkakamali na ginawa sa bayan natin na sinagot ni Vilma Florente. Isa ka din sa dahilan na sumisira sa bayan. Imbis na gumawa ka ng paraan para makatulong sa gobyerno, puro ka pamumulitika. 2026 pa lang, kumakandidato ka na. Imbis na magtrabaho, ipakita mo sa tao ang pagiging opisyal mo,
pagiging Vice President mo. Hindi. Puro mababangong salita lang ipapamukha mo sa amin. Totoo naman yan eh. Bukod sa paninira niya kay President Bongbong Marcos at sa gobyerno natin, puro magagandang salita lang. Mababangong salita tulad niya na sinabi ni Vilma. At isa na to sa sinabi niya. At ang gusto ni Sara Duterte, ayusin ang mga pagkakamali na ginawa sa bayan natin. Naalala ko tuloy, ganyan din ang dialogue ni Baste at ni Kitty Duterte. Ayusin nila ang sinira ni President Bongbong Marcos. So yan po, binasa ko ang mga comments ng ating mga kabataan at ng hindi na masyadong kabataan. At iilan lang po yan. Pero nararamdaman na po natin ang disgusto ng mga kabataan kay Sara Duterte. Kayo po, ano sa tingin ninyo? May pag-asa pa bang manalo si Sara Duterte sa darating na 2028 presidential elections? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.